The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nakaranas ng mga kababalaghan matapos bumili ng segunda manong damit. Kung saan may kaluluwa ng babae ang nagpapakita sa kanya. Karamihan sa atin ay namimili ng mga damit sa mga ukay-ukay kung saan segunda mano na ang mga damit. Mas tipid kasi ito, lalo na pag magaganda naman ang mga makikita dito. Ngunit minsan ay may hindi magandang nakasunod sa mga gamit na ito. Ako po si Lizette at ang aking kwento ay nagsimula nang ako ay inaya ng aking mga kaibigan na umattend ng isang party. Doon ko naisipan na kailangan kong makabili ng magandang damit, ngunit dahil kapos ako sa budget, ay naisipan kong sa segunda mano maghanap. Doon ko nahanap ang isang maganda at eleganteng pulang damit. Nabighani ako nung una ko palang itong makita at napabili agad ako sa murang halaga. Saktong-sakto ito sa akin at bagay din sa aking sapatos. Tuwang-tuwa ako nang ako ay makauwi. Nang kinagabihan, ay nilabhan ko muna ito at siniguradong malinis bago ulit sukatin. Pinakita ko ang aking nabiling damit sa aking mga kaibigan at nagustuhan din nila ito para sa akin. Matapos ko itong sukatin, ay tinignan ko ang aking sarili sa salamin. Bigla akong nakaramdam ng malamig habang ako ay nananalamin. Maya-maya ay may lumitaw na imahe ng babae sa aking likuran. Napasigaw ako sa gulat at paglingon ko ay bigla itong naglaho. Nagmamadali akong tumakbo sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi ako makatulog buong gabi dahil may naririnig akong boses ng babae sa loob ng aking kwarto. Bumubulong ito na tila nagagalit sa akin. Nagdasal lang ako hanggang makatulog at nang magising ay naisip kong baka ako ay binangungot lamang. Sa mga sumunod na araw ay napansin kong dumadalas ang pagpapakita ng kaluluwang ito sa akin. At madalas ay pagkatapos kong ilabas o hawakan ang aking biniling damit. Dun ko naisip na baka konektado sa damit ang kaluluwa ng babaeng nagpapakita sa akin. Wala namang kakaiba sa damit na ito at hindi mukhang pinatahi dahil may tatak pa ito. Naisip kong idaan sa dasal ang multong nagpapakita at baka sakaling tigilan na ako nito. Ilang araw ding hindi na nagpakita ang multo at ako ay tumuloy na sa party na aking pupuntahan. Madaming nagandahan sa aking damit nung gabing iyon at ako naman ay nakapagsaya din ng maayos. Nakipagsayaw ako sa aking mga kaibigan at masaya ang aking buong gabi. Halos nalimutan ko na ang mga nagpapakita sa akin na ilang araw na. Hinatid ako ng aking mga kaibigan at kinamusta nila ako sa nagpaparamdam sa akin. Inalok nila akong samahan sa bahay, ngunit sinabi kong nawala na ito at hindi na nagpaparamdam pa. Pinauwi ko sila at ako ay nag-ayos na ng aking sarili. Habang ako ay naglilinis ng katawan, ay naisipan kong itabi na ang aking sinuot na damit para malabhan. Habang nananalamin, ay inaabangan ko na magpakita ulit ang kaluluwa ng babae. Sa kabutihang palad ay hindi na ulit ito nagpakita sa akin. Habang ako ay natutulog, ay nakarinig na naman ako ng boses na tila bumubulong malapit sa akin. Dahil dito ay naalimpungatan ako bigla. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata
at bumulaga sa akin ang isang nakakakilabot na eksena. Lumulutang sa hangin ang damit na aking binili at onti-onti itong bumababa papalapit sa akin. Agad akong napabangon sa aking kinahihigaan at nagmamadali para makalabas ng kwarto. Nagulat ako nang biglang nagsara ng kusa ang aking pinto. Hindi ako makalabas at nanginginig ako sa takot habang pinipilit buksan ng pinto. Nagtago ako sa ilalim ng aking kama at nagulat ako nang biglang may kamay na humila sa akin at kinaladkad ako palabas ng kama. Nagulat ako nang makita ang babaeng multo. Ang babaeng nagpapakita sa akin ay suot ang pulang damit na lumulutang. Sinasakal ako nito at sinisigawan na huwag ko daw agawin ito sa kanya. Hindi na ako makahinga sa sikip ng kapit nito sa aking leeg hanggang sa ako ay hinimatay na. Pagising ko ay nahimasmasan ako at nakitang nasa sahig na ang damit. Agad ko itong idinampot at nanginginig na ibinalot para ipasok sa aparador para hindi ko muna ito makita. Hindi na ako bumalik pa sa kwarto at nanatili na lang sa sala buong magdamag. Humingi ako ng tulong sa aking mga kaibigan sa nangyari. Tinawagan ko sila at agad na pinapunta sa aking bahay. Sinamahan nila ako ng ilang araw para kalmahin at tulungan alamin kung paano maalis ang sumusunod sa akin na kaluluwa. Tinawagan namin ng ukay-ukay na pinagbilhan ko at nagtanong sa kanila kung kanino nanggaling ang damit. Ngunit hindi din daw nila alam ang pinanggalingan nito. Naisip ko na lang na kailangan kong maalis ang kaluluwa sa aking bahay. Sinubukan kong itapon ang damit, ngunit misteryosong bumalik ito sa loob ng bahay. Sinubukan ko din ibalik ito sa ukayan, pero nakakapagtakang lumitaw ulit ito sa loob ng aking kwarto. Humingi kaming magkakaibigan ng tulong sa albularyo kung anong dapat gawin. Sinabihan kami na dapat sunugin ang damit para mawala na ang bakas ng kaluluwang nakakapit dito. Sinabi ng albularyo na malamang ay masamang espiritu ang babae at konektado pa ito sa ating mundo gamit ang mga huling gamit nito noong nabubuhay pa siya. Matapos itong sunugin ay naging mapayapa na ulit ang aking buhay at hindi na ito nagparamdam pa. Ngayon ay nagiging maingat na ako sa pamimili ng gamit, lalo na kapag isa itong segunda mano.